Alright, magandang gabi po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to, Eto daw si Orly Regala Gutesa. Ito yung surprise witness ni Senator Marcoleta na nagtestify laban kay Romualdez ay hindi na raw po ma-reach. Can no longer be reached. At sabi ni Congressman Kiko Barsaga, sana hindi siya pinatahimik ng Marcos administration. So, ito na naman tayo. Talaga tong si Kiko Barsaga kahit kailan. Wala talaga sa ayos. Ngayon, ito, para bang pinalalabas niya na etong si Orly Regala Gutesa ay ginurgor. Kaya nawawala. Basahin nga natin ilang sinasabi ng mga kababayan natin. OMG, hala, grabe. Sana nasa maayos ang kalagayan. Naku, naniwala naman kayo kay Kiko Barsaga. Ano ba naman? Alam niyo, sa totoo lang, ang daming fans ni Kiko Barsaga. Ang daming fans. Talaga na mga naniniwala kay Kiko Barsaga, kayo naman. Paano naman kayo mga tanga? Nawawala daw si Orly Regala Gutesa. Hindi na raw ma-reach. Paano hindi ma-reach? Talaga to si Kiko Barsaga. Wala talaga sa ayos bakit nasabi niya na hindi makita etong si Orly? Kasi mga kababayan, eto pong surprise witness ni Marcoleta ay ina-expect po dapat na makikipagkita dito kay Justice Secretary Jesus Crispin Remulla. Usapan nila alas 9 ng umaga para sa appointment. Siguro pag-uusapan kung kasi 'di ba, unang-una humiling siya na gusto niya mapasailalim sa witness protection program. Ang nangyari 9:30 appointment kasama si Remulla, kaso hindi naman siya nagpakita. Bakit hindi siya nagpakita kay Remulla? Kasi alam niya kapag siya nag-undergo sa doon sa sinabi ni Lacson doon sa background check at sa ano ba 'yon? Dito po sa kompletong record check and background investigation RCBI. Alam niya kapag siya ay sumailalim dyan, baka magka-leche-leche at mabuko na hindi totoo yung kanyang pinagsasabi. Kasi ba't hindi ka haharap? Diba gusto mong mapasailalim sa witness protection program pero hindi ka nagpakita. Bakit hindi ka nagpakita? It's either hindi ka pinatuloy. Yung alam mo na kasi maraming bumubulong-bulong dito Alam ko, sigurado ko, ito po ay may kumausap dito. Hindi po ito nagkusa. Sa tingin ko mga kababayan, malamang ito yung kinausap. Kasi kung ito magkukusa at talagang gusto niyang maging state witness laban kay Romualdez, di sinsanay lumapit siya kay Lacson. Kaso hindi siya kay Lacson lumapit. Dapat ka lumapit sa chairman ng Blue Ribbon Committee, pero bakit kay Marcoleta ka lumapit? Kaya nga sabi ko, baliktad ang nangyari dito. Malamang ito hindi lumapit, malamang siya ang nilapitan. So, ngayon, may usapan sila, hindi siya nagpakita. Bakit? Kasi baka baka mamali-mali na naman yung sasabihin niya. At alam niyo yung sa hearing dun sa Blue Ribbon, nung sinasabi ni Bato de la Rosa na yan ang Marines. Hindi kinakailangan ng proteksyon. Kaya mong proteksyonan ang sarili mo. Di ba? Kaya mong proteksyonan ng sarili mo. Kaya hindi mo kinakailangan ng witness protection program. Pero nung una, sinabi niya, gusto niya ng witness protection program. Pero biglang nagbago ng bandang uli. At tuwan-tuwa naman si Bato de la Rosa. Sabi niya, ayan ang Marines. Yan ang gusto ko, matapang. Kayang-kaya, di ba? May baril ka. Kaya mo ipagtanggol ang sarili mo. So, hindi nga nabigyan pa. At merong sana appointment sa DOJ, hindi nagpakita. Alam niyo mga kababayan, ito lang kinakatakot ko. Hindi kaya ito itinanim. Ito naisip ko lang. Hindi kaya ito yung kinakatakot ko. Hindi kaya ito pinalabas para maging sacrifice. Hindi kaya ito sacrifice. Kasi wala siya hindi siya nagpakita DOJ. Sabi ni Barsaga hindi na raw ma-reach. So nawawala. Hindi kaya palabasin nila na ito'y ginurgor dahil siya ay nagsalita.
at pwedeng maging dahilan para magalit yung mga naniniwala sa kanya, yung mga didilis. Hindi kaya, mga kababayan? Ako, naisip ko lang, kung talaga nawawala. Pero sa tingin ko, ba't naman mawawala? Di ba? Ba't naman mawawala? Syempre, yung mga kasamahan nito na malamang kumausap sa kanya, syempre poprotektahan siya. O kaya naman, yun nga naisip ko, sana naman hindi totoo naisip ko, baka naman ito ay sakripisyo. Sacrifice. Para magkagulo. At isipin ng mga tao na pinagurgor ni Romualdez. Kasi yun ang tinuturo niya sa kasisaldi ko. So yun lang naglalaro sa utak ko. Ayoko nga sana isipin yun, mga kababayan, pero kung talaga nawawala to, baka ganun ang ginagawa nila. Sakripisyo. Ayun naman sa pananaw ko lang, hindi ko naman sinasabi na ganun talaga. Napapaisip lang tayo. Kasi nga hindi siya nagpakita At eto, mga kababayan, eto pong itinuturo niya. Eto pong tong si Mark at si Alan Colesio ay pinabulaanan po yung sinabi neto ni Orly Gutesa. Ito, mga kababayan, sila po ay merong sariling salaysay. Ito, mga kababayan. Sabi rito, kaya pala di nagpakita sa DOJ etong sinungaling na si Gutesa. Ito, binabasa ko lang, mga kababayan. Yung delivery ng mali-malitang cash, pinabulaanan. Basahin ko na, mga kababayan, Ito. Mariing pinabulaanan ng 2 personal assistant ng Ako Bicol Party List ng aligasyon na sila sangkot sa umanay pagdadala ng mga maletang puno ng salapi kaugnay ng investigasyon ng Senado sa kontrobersyal na flood control projects. Sa magkahiwalay na sinumpang salaysay, itinanggi ni Mark B. Bunagan ng Taguig at Alan P. Colesio ang pahayag ni Orly Regala Gutesa na kamakailan ay humarap sa Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay Gutesa, kasama umano siya ng mga nagatid ang malaking halaga ng pera sa iba't ibang tirahan ni Ako Bicol Representative Saldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Binanggit rin niya ang pangalan ng ilang kasama sa trabaho tulad ni Bunagan at Colesio. Yung binanggit ni Gutesa. Sabi ni Bunagan, hindi totoo ang aligasyon na siya'y kinuha bilang security consultant ni Ko noong December 2024. Ang totoo daw, nagkasama lang kami ni Gutesa, sabi ni Bunagan, bilang personal assistants ng ibang miyembro ng pamilya ni Congressman Ko mula February 1, 2025 hanggang August 2025 nang siya'y tumigil sa trabaho. So, totoo na nagtrabaho siya pero assistant ng ilang miyembro ng pamilya ni Congressman Ko. Ito, dagdag pa nila. Wala silang natatandang pagkakataon na nakasaksi o nakisangkot sa umano'y pagdadala ng mga maleta ng pera. Sa buong panahon na kami magkasama sa trabaho, wala akong natatandaan, naririnig o nababasa ukol sa umano'y pagdadala ng maletang pera sa iba't ibang lugar. Wala rin ni isang pagkakataon na kami ay nagdala o pinagdala ng maleta ng pera sa anuman lugar, lalo na sa 56th floor ng Horizon Residences, Taguig City at 42 McKinley Street, Taguig City, tulad ng sinasabi ni Orly Regala Gutesa. Dagdag pa nila, hindi umano sila pinili o binayaran para gumawa ng salaysay at handa silang tumistigo sa Senado o Korte upang patunayan ang kanilang panig. So ito, mga kababayan, ayan po yung dalawa pong binanggit ni Orly, nakasamahan niya na nagbibit-bit ng maletang pera. Ayan, mga kababayan, gumawa sila ng kanilang sariling sinumpang salaysay. Ito yung kay Mark Bunagan, tapos ito yung kay Alan Colesio. So ayon sa kanila, hindi totoo yung sinasabi neto ni Orly Regala Gutesa. So ayan, mga kababayan, kasinungalingan itong sinabi ni Orly Gutesa. Kaya nga daw hindi na ito nagpakita sa DOJ kasi baka mas lalong mabuko kasi kapag siya humarap na dun sa dito sa sa kompletong record check and background investigation, baka magka-leche-leche at
imbis na siya ay mapailalim sa witness protection program, baka mabuko na hindi totoo lahat ng kanyang pinagsasabi. Iba pa yung yung nangyari na yung notaryo ay peke. So nako, ano nangyari Marcoleta? Parang hindi kaya napaso ka? Hindi kaya napaso o na kuryente etong si Marcoleta dahil sa paglabas na itong kanyang surprise witness. Kasi nanghingi nung una witness protection, biglang nagbago no bandang huli. Tapos tuwan-tuwa si Bato. Sabi, yan daw ang Marines, matapang, hindi kinakailangan ng witness protection program, kaya mo ipagtanggol ang iyong sarili. O ngayon nawawala. Sabi ni Kiko Barsaga, tapos pinagbibintangan pa na siya daw, umano. O sana hindi daw siya pinatahimik ng Marcos administration. Nako, Kiko Barsaga, malapit-lapit ka na talaga matanggal bilang congressman kasi ang dami mo sinasabi. Ano na to hindi na to dapat ginagawa ng isang lingkod bayan o halal ng bayan. Pero meron ka namang karapatan na magsalita ng ganyan, pero bilang congressman, 'di ba parang okay lang sana kung marites ka Marites ka o kaya mga vlogger ka, minsan may mga chismosong vlogger. Pwede. Pero yung congressman ka, dapat makitaan ka ng kagalang ka, yung dalang, yung respeto. Paano ka namin respetuhin kung ganyan ang mga sinasabi mo? Binastos mo nga si Sandro Marcos yung nakaraan lang. Tapos ito, gumagawa ka ng insinuation. Wow, insinuation gumagawa ka ng kwento na etong si Regala Gutesa, si Orly ay hindi na ma-reach at sana ay hindi daw pinatahimik ng Marcos administration. So, nasan ba si Orly Regala Gutesa? Ayan po ang tanong. Alright? Saka ito pa, update ko lang kayo mga kababayan. Ito pang Department of Justice, kinumpirma nila na itong National Prosecution Service ay nagki-case build-up na against 21 individuals. So, magkakaroon na po sila ng case build-up. Kanino po ang ginagawa nilang case build-up? Ito, 21. Congressman Saldico, Senator Francis G. Escudero, Senator Joel Villanueva, Senator Jingo Estrada, alias Beng Ramos, alias Mina, Undersecretary Kahayon Uy, Maynard Ngu. Ito yung bagman ni Chis Escudero. Sabi doon ni Bernardo. Former Senator Ramon Bong Revilla Jr. So ilang to? Ilang 1, 2, 3, 4. 4 pa lang na senators. Escudero, Villanueva, Estrada at Bong Revilla. Carlin Villa, Undersecretary Roberto Bernardo, Alcantara, Rivera, Macanas, Juanito Mendoza, Sally Nicolas Santos, Jessie Mahusay. Mahusay. Tingnan natin ang husay mo ngayon, Jessie Mahusay. Kasama ka sa 21 may case build-up na. Andre Balatbat, Engineer Bryce Hernandez, JP Mendoza, Engineer RJ Dumasig. Okay. Sabi ng DOJ, this recommendation stems directly from the sworn testimonies of Engineer Henry Alcantara, Engineer Bryce Hernandez, Engineer JP Mendoza, and former Undersecretary Roberto Bernardo. Their statements provided the basis for identifying these individuals as having sufficient preliminary links to the acts under investigation. The agency also clarified that inclusion in the NBI's recommendation is not a matter of speculation or rumor. It is the result of sworn testimony under oath. Ayan mga kababayan yung ito po yung yan po yung binasa natin. Talagang inilabas nila sa publiko. Dapat malaman ng publiko na ayan, case build up na po laban sa mga pangalang nakasulat diyan. At wala dito si wala si Romualdez. Nandito lang si Saldico. Tapos 4 na senators. Ayan. Tapos yung mga engineer po, halos lahat dito mga mga empleyado ng Department of Public Works and Highways o DPWH.
Ayan mga kababayan. So, ayan po ang update natin. Si Orly Regala Gutesa daw ay nawawala daw. Sabi ni Kiko Barsaga. Ewan ko kung maniniwala kayo rito. Bahala kayo kung maniniwala kayo. At kung talaga nawawala siya, sana hindi totoo yung naisip ko na siya ay ginawang sakripisyo. Ha? So, yun lang po muna mga kababayan ng ating update. Kung meron po kayong balita kay Orly Regala Gutesa, paki-comment nga mga kababayan kasi medyo mayroon tayong nilakad at ito lang po yung naabutan natin balita. Etong marites ni Kiko Barsaga. Kung meron kayong balita mga kababayan, kung alam niyo kung nasaan si Orly Regala Gutesa, may nabalitaan kayo, i-comment nyo na lang po mga kababayan at para maipin natin, para at least updated ang ating mga kababayan. So, yun lang po. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila Toid. Sa iba pang updates, ingat po tayong lahat. God bless po.